Hello sa inyo mga kasari, magandang umaga po sa inyong lahat. So for today's video, another diskarte tips dito sa Sari-Sari Store ang i-share ko sa inyo guys. Bakit nga ba mas mura yung mga paninda ko kaysa sa ibang tindahan? So eto guys ay meron kasi akong mangilan-ngilan na diskarte na ginagawa at meron din akong mga ahente na hindi kinukuhanan ng mga kakumpetensya kong tindahan sa aking paligid. So, hindi nila natutuklasan itong mga ahente ko na to na kinukuhanan ko ng ibang items na mas mura kong naibebenta kaysa sa pagbebenta nila. So, bilang isang tindera kasi mga kasari, mahalaga na meron tayong diskarte sa pagpapatakbo ng ating sariling tindahan. Hindi lang tayo basta-basta nagbe-base sa presyo ng kakumpetensya nating tindahan or ng ibang tindahan, kundi dapat may sarili tayong desisyon or sarili tayong pagpepresyo sa ating sari-sari store. So, ayun na nga po. So, ngayong araw na to, meron tayong 3 delivery na dadating. Meron nang nauna, yung 2 delivery ay nandito na, yung sa ahente natin ng itlog at ahente natin ng soft drinks. Tagkakonti lang guys yung kinuha ko. Tapos, dadating din po ngayon ang NSD Trading after 6 days ng ating pag-order. Ngayon lang po madideliver. So, kung hindi pa ako guys nag-update ngayong araw na to, ngayon kaninang umaga, hindi siya madideliver. Akala nung owner, sa kanya kasi ako nagchat-chat, tapos pino-forward niya dun sa mga tauhan niya. Akala niya na-deliver na daw. So, sabi ko nahihiya po kasi akong magsabi sa inyo. So, sabi niya, dapat pag ganun daw, wag daw akong mahihiya. Kasi nga 6 days na yun nakalipas, hindi pa na-deliver yung order ko. So, anong connect ng topic natin for today sa, yun nga, about sa presyo ng mga paninda natin kung bakit mas mura sa ibang tindahan. So, malaking connect nito mga kasari. Dahil yung mga ahente natin, nakakatulong po yan, kaya medyo mababa po yung bentahan natin sa ating mga paninda. Minsan kasi guys, nag-iiba-iba talaga ang presyo ng mga paninda sa kanya-kanyang mga tindahan based sa kung paano nila nabili yung item. For example, namili yung isang tindahan, bigla lang guys dumilim, nawala yung tirik ng araw. Tapos, namili siya, nag-arkila siya ng tricycle. So, sinama niya din sa puhunan yung pinambayad niya sa tricycle dun sa pinangpamili niya. So, madadagdagan yung puhunan nung pinamili niya. So, iaano niya din yun. Kaya medyo mahal yung bentahan niya. Ako kasi guys, madami kasi akong ahente. Ayan. Kaya ang laking tulong din na hindi tayo gumagasto sa delivery, walang delivery charge, libre lang natin na kukuha si item, wala tayong ibang binabayaran, yun lang item ang binabayaran natin mismo. Kaya yun lang, yung kung magkano yung puhunan ng item, yun lang, dun lang tayo nakabase, hindi na tayo nag-a-additional na puhunan dun nga sa puhunan ng items. So, sana nagigets nyo guys. Kaya, ayun, talagang discarding malala lang talaga yung aking ginagawa. Talagang kung saan mura, dun po ako namimili. Kaya, ang daming nag-aano, kahit nasa loob yung tindahan ko, madami pa rin bumibili dito sa Sari-Sari Store ko. Bukod nga sa mas mura yung aking mga paninda, halos ng mga paninda ko sa paninda nila, ayun nga, talagang may diskarte akong ginagawa dito sa tindahan. Kaya, mabenta pa din yung ating Sari-Sari Store kahit na yung mga kakumpetensya natin nasa tabing kalsada tayo. Ilang hakbang pa bago magkalsada, ganun. So, ako kasi guys, bilang isang tindera, hindi ako natetreten. Alam niyo yun. For 6 years na Sari-Sari Store owner ako, Sari-Sari Store owner na, ayan nga, may tindahan tayo. Ang dami na nating pinagdaanan sa buhay for the past 6 years. Yung mga tindahan naman dyan sa labas, kaka-start lang nila, wala pang 1 taon. Yung iba, talagang, yung ibang tindahan dito, ako talaga ang nauna. Wait lang guys, may tao lang. So, ayun nga guys, isa tayo sa kauna-unahan na nagkaroon ng Sari-Sari Store dito. Nilipat lang dito sa loob, dati doon nakapwesto yung ating tindahan sa may tabing kalsada. Kasi hindi na yun sa atin guys, yung lupang yun. Kaya naghanap ako ng maliit na pwesto dito sa
medyo loob ng konti. So, ako kasi guys, ang pinaka-motto ko dito sa tindahan, hindi na baling mura yung paninda ko, mabilis ko naman siyang mapapaubos. So, ganun guys, yung tulad kanina, meron akong kinuha. May nag-alok kasi guys ng paborita na yung matigas na tinapay, eto siya. Eto, tsaka ng chicharon. So, 150 ang isang balot nito, 25 pieces. Tapos, meron pang chicharon na ganito, 180 ang kuha ko, 30 pieces. So, ang pinakapuhunan niya, pag compute ko, pag calculate ko, 6 pesos ang puhunan, same. Dun sa chicharon, tsaka dito. So, ang ginawa ko, i-8 pesos ko daw, sabi nung nagbaba sa akin. So, sabi ko, sa isip ko, i-7 ko na lang. Kasi kung i-8 ko, tapos matagal naman mauubos, baka kumunat pa. Tsaka ito, baka hindi na malutong. Kaya sabi ko, kahit piso lang naman yung patong ko, kung i-7 ko siya, kung mabilis ko naman mapapaubos, may tubo pa rin naman kahit papano, 'di ba? So, ganun guys yung mindset ko dito sa tindahan. Hindi ako naghahangad ng sobrang laking tubo. Basta mabilis natin mapapaubos yung item, makakapamili tayo agad. So, ganun lang din. Paikot-ikot lang din. Mabilis tayong magkakaroon ng kita. Kaysa yung mamahalan mo, matetenga sa'yo yung item, tapos malay mo, abutan pa ng expiration, nalugi ka pa. 'Di ba? Ganun guys yung mindset ko bilang isang tindera. Ibabalik ko lang tong tinapay. So, ayun. Kaya din, ang pangat ng lighting natin. Kaya, mas mura din talaga yung bentahan ko sa ibang sari-sari store owner or sa ibang tindahan. Kasi nga, ganun yung mindset ko. Baka yung mindset nila, iba sa mindset ko. Minsan kasi guys, kahit magkakatulad kami ng ahente, tulad sa ahente ng soft drinks, isa lang naman ang nagbababa sa amin yan, isa lang yung pinaka nagsusupply dito ng soft drinks, ng Coke. So, sa akin, ang bentahan ko ng 1.5 is 70 pesos lang, kahit 59 pesos na yung puhunan, may 11 pesos pa din ako. Pero sa ibang tindahan dito guys, ang bentahan nila ng 1.5, merong 75, merong 80. Kaya yung punta ng customer is doon sa mura, which is dito sa tindahan ko. Kaya ayun guys, yun yung pinaka-strategy ko din or diskarte na ginagawa ko dito sa tindahan. And ano naman siya, okay naman siya, goods naman. Ayan guys, meron lamang bumili ng 2 yelo. So, about kasi sa pagpa-pricing, hindi kasi ako naghahangad mga kasari ng malaking tubo. Kaya, ayun, siguro, minsan naiinis na siguro yung mga kakumpetensya kong tindahan kasi nga, ayun, hindi nila matapatan yung pagpa-pricing ko. Kasi depende din po yan kung nangungupahan ka or hindi, 'di ba? Ako, hindi naman ako nangungupahan. So, wala akong ibang gastos. Kundi yung mga bills lang natin, kuryente, tubig, ganyan. So, yung iba kasi, mahihirapan silang tapatan yung pagpa-pricing ko kasi nga sila nangungupahan. Hindi sila pwedeng tumapat sa pagpa-pricing ko kasi san sila kukuha ng pangbayad ng upa ng pwesto nila. Mahirap din kasi mga kasari ang nangungupahan. Talagang mahahati yung kita mo sa sari-sari store mo or kahit saan pa mang negosyo mo. Basta yung pwesto mo, nangungupahan ka. So, mahirap. Kaya, ayun, swertihan lang talaga kapag may sarili kang pwesto ng iyong sari-sari store, kagaya nitong pwesto ko, ito ay lupa ng father ko. Kaya ayun, wala tayong gastos dito, parang pinakapamana na to sa aming magkakapatid. Hinati-hati na ito. So, ayun guys, bakit mas mura yung aking, may tao lang. Ayun, bakit naging mas mura yung aking mga paninda? Meron pa guys, akong idadagdag. Kasi ako bilang isang tindera, naghahanap talaga ako ng mura na mabibilhan ng mga paninda ko. For example, dati natuklasan ko ang Dali. Mura daw mga paninda doon, pero napapansin ko unti-unti na ding tumataas. Tapos one time may nakapagsabi sa akin, meron nga daw Jim's Grocery, mas mura daw ang mga paninda doon. So, nag-try ako. So, nakita ko nga, medyo mas mababa pa nga sa presyo ng Dali. So, ayun, talagang ako, naghahanap ako ng mura na mabibilhan.
at yung mabilis ko ding mapupuntahan kapag may ubos na dito sa sari-sari store ko. Kaya yun guys yung diskarte ko dito sa tindahan kung bakit mas mura yung mga paninda ko sa ibang sari-sari store dito. At patuloy pa rin tinatangkilik ng mga suki ko, ng mga customer ko, yung sari-sari store ko kasi nga mura yung ating pagpa-pricing. So yun lamang mga kasari. Bilang isang tindera, dapat may kanya-kanya tayong diskarte sa pagpapatakbo ng ating negosyo or ng ating sari-sari store para ito ay magtagal. So, talagang strategy, diskarte, sipag, tiyaga ang kailangan po natin sa ating negosyo. So, yun lamang po mga kasari. Sana nagustuhan niyo po itong aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!